CCF family, and welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Zia Atienza ng Elevate Youth Ministry, and kasama natin is Pastor Marty Ocaya. Hello! Ayan, para sagutin niya ang ating mga katanungan. So magandang araw, Pastor Marty. Kamusta po Magandang kayo? araw. Okay naman. Ikaw, Zia, kumusta ka naman? Blessed po sa inyong message today. Praise God. Ayan. So ang una nating tanong today ay kung meron kang isang mensahe lamang para sa mga Kristiyano na namumuhay sa kompromiso, mga gustong mag-enjoy muna ng buhay at mag-repent mamaya or later, ano po ang mensahe mo sa kanila? Well, if you are truly a Christian, kung talagang Kristiyano ka, the changes will happen in your life. Gugustuhin mo mag-repent. Of course, nagsistruggle naman tayo talaga lahat. So ang message ko sa kanila, na you learn to love Jesus with all of your heart. Kasi if you love Jesus with all of your heart, magbabago ka talaga. And also, siguro dagdagan ko na yung message, hindi lang kasi isa lang ang dapat sabihin, pero another thing na dapat mo rin isipin, bakit ito yung desire mo? Talaga bang Christian ka? Talaga bang mahal mo si Lord? Or hindi? Kasi kung talagang mahal mo si Lord, nandun yung conviction, hindi ka kasi papatahimikin ni God. May mga gagawin siyang mga discipline sa'yo, maybe i-rebuke ka niya, baka i-allow ka niya i-break yung heart mo para magbago yung buhay mo. So, yun ang mensahe ko sa mga nagsastruggle ng gano'n. Wow. Praise God, Pastor Marty. So, mahalin niyo muna ang Diyos at susunod din yung convictions ninyo. Yeah. Praise God. Ang tanong natin, ang pangalawa, nawawalan ba ng bisa ang pagkamatay ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan kung patuloy tayong nagkakasala? Well, yung sacrifice ni Jesus sa cross, of course, it's for everyone, right? He died for your sins, for my sins, but only those who believe in Jesus, yung mga naniniwala lang kay Jesus, yung talagang maka-experience ng change and yung true repentance, right? Sila lang talaga yung naniniwala, yung mag-repent from their sins, yun lang maka-experience ng buhay na walang hanggan, yung tunay na pagbabago. Now, kung hindi ka nagbabago, I'm not sure kung talagang tinanggap mo si Jesus ng buong buo sa puso mo. So, hindi mawawalan yung bisa kung talagang tinanggap mo si Jesus ng buong buo. So, kung paulit-ulit kang nagsisin, baka hindi mo naintindihan yung grace ni God. Kasi sa Bible, ang grace ni God will transform you. Kasi grabe yung ginawa niya. Imagine, namatay siya sa cross. So, pag naintindihan mo na, Lord, hindi ko deserve yung love mo, hindi ko deserve yung grace, pero ginawa mo sa akin, yung utang na loob, yung gratefulness, of course, magbabago ka. So, yun ang mangyayari sa'yo sa love ni God. It will really change you. Praise God. So, kung tunay ka talagang Kristiyano, dapat nagbabago tayo. Ayan, praise God, Pastor Marty. At ang question number 3 natin ay, sa henerasyon na ito, meron tayong term na flexing or humble brag. So, paano natin ma-enjoy ang mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin na hindi tayo magmamayabang o hindi natin itataas ang sarili natin na si Lord pa rin ang mag-glorify natin? Well, it goes back dun sa verse na 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God, right? So, definitely, okay lang naman na you have God's blessings in your life, right? And hindi naman sinasabi sa Bible, huwag kang mag-post online, na huwag mong pakita na, oy, pumunta ako sa ibang bansa, oy, meron akong bagong sapatos, oy, meron akong bagong kotse. Wala naman sinabi sa Bible na masama yun. Pero ang masama, kung ano yung motive mo sa heart. Kaya nga, whatever you do it all for God's glory. If in your heart, and as you spend time with the Lord, nire-reveal ni God, uy, wag mo nang gawin yan kasi baka may mag-stumble. Hindi, wag mo nang gawin. Diba? So, kasi baka mga may mag-stumble. Or let's say, nagawa mo na. Tapos biglang may mga tao na, ang yabang naman ito. And the next time, wag mo nang gawin. Hindi mo naman kailangan gawin eh. Pero kung sa tingin mo naman na wala naman nagsastumble, okay naman, talaga naman you want to thank God for the blessing, hindi na naman siya masama. So what's important is as you spend time with the Lord, kasi mangungusap naman si Lord sa'yo na wag mong gawin yan, wag mong gawin to, wag mong i-post ng ganyan, wag yung sobrang naman everyday, I thank God for this, uy grabe to, ang yaman ko na ngayon. So alam mo naman God will really give you wisdom what to post, what not to post. Yeah. Praise God. So check your motives first. And ayun, God will give you wisdom kung ano ba dapat yung ipopost natin. At ang ating huling tanong ay nakaka-glorify pa rin ba sa Diyos kung may mga bagay tayong nagagawa na kung sa pamamaraan ay mali or makasalanan, pero nagbubunga naman ng magandang resulta? Yung parang sigurong Robin Hood, di ba? Na magsisteal ka para makatulong sa may hirap. Again, going back to 1 Corinthians 10:31, do everything for God's glory. So, yes, okay nga yung motive mo, but there is also, it's not just the motive that's important kay God, pati yung ways, right? It's not just the intention. Ang ganda naman ng intention ko,
pero nakasakit ka naman ng kapwa. It's also the way you do it. So obedience is also how you do things, how you show love, how you follow Jesus in the way you do it. So that's what glorifies God. That's why in whatever you do, kung tama yung motive mo, good. Pero dapat tama rin yung ways mo. Just like in the scripture, tama yung motive, tama rin yung ways, it glorifies the Lord. Wow. Praise God. So, hindi lang check your motives, pero make sure na tama din yung ways mo o pamamaraan mo sa mga ginagawa mo. Ayan. Maraming salamat, Pastor Marty, sa pagsasagot sa aming mga tanong. At bago tayo magtapos, iniimbitahan namin ang lahat ng youth at young at heart na sumali sa MOVE 2023 Youth Discipleship Conference entitled Grounded, happening this October 30 to November 1. At para makaregister at makabili ng tickets, visit moveydc.org. So kita-kits tayo doon. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone. Bless.